ang mastermind. Ginamit ni Anton ang vlog niya para manloko. Hindi, alam ko nandyan ka eh. Excuse me, ma'am. Bawal kayo dito. Sandali lang, may papakita lang ako. Nakita mo na ba to? Guys, you heard it straight from Brendan. Ito yung sagot niya sa sinasabi ni Anton na siya daw ang mastermind ng BS Fund scam. Asan ang perang sinasabi ni Brendan? Naniniwala kang magagawa yan ni Anton. Ang pera na ito, ang dahilan kung bakit mo pinatay ang kapatid ko! Ikaw kung magsalita ka, akala mo nandun ka't na-witness mo yung pangyayari, puro ka lang naman satsat. Alam mo bang nawawala si Anton Rosales? Oo, nabalitaan ko. At ikaw ang huling taong nakausap niya bago siya mawala. Seryoso ako na gusto kong tulungan si Anton dahil mas matagal naman kami naging magkaibigan sa Qatar kaysa kay Brendan eh. Magkikita pa dapat kami. I was supposed to call him tapos nabalitaan ko na lang na wala na siya. Naniniwalaan niyo talaga yung sinasabi ng babaeng to? Wala tayong sapat na ebidensya sa kanya. Pwede na ba ako umalis? Senior Agent Enriquez. Goodbye, Melly. Good luck finding your missing husband. Ano, sir? Ang kukulit itong mga to, oh. Sige na, hawatin nyo! Sinabi na tumigil na kayo! Tama na! Mrs. Rosales, tama na! Tama na! Sige na, umalis ka na. Please! Papakawalan niyo lang yung babaeng yun, ganun lang? Mrs. Rosales, makinig ka. Wala tayong kasong pwedeng isampa sa kanya para ma-detain siya dito. Pero siya yung kasama ni Anton bago mawala siya. Pero hindi sapat yun para maging suspect siya sa pagkawala ng asawa mo. Millie, kailangan natin tanggapin. Hindi yung Rhea na yun ang susi para mahanap natin ang asawa mo. Sigurado ka ba? At ikaw, gano'n ka sigurado dyan sa paratang mo, ha? Iba ang kutob ko. Kutob! Ebidensya ang kailangan namin. At kung walang ebidensya, wala kami pwedeng hulihin. Rhea! Ano ka ba? Hindi ka pa rin tapos? Dahil hindi ako naniniwalang wala kang kinalaman sa pagkawala ng asawa ko. E di mag-imbestiga ka kung may mapapala ka. Ayaw. Tsaka, bakit ba sa akin mo binibintang ang pagkawala ng asawa mo? Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nawawala. For all I know, pinatay mo si Anton. Hindi ko magagawa yun sa asawa ko. Really, Melly? Hindi yun yung sinabi sa akin ni Anton. Ano sinabi niya? Marami, Melly. Maraming marami. And you wanna know why? Dahil may affair kami ng asawa mo. Ayoko na sana sabihin eh, kasi I made a promise to Anton. Pero makulit ka. Ayun, tuloy na pala mo. Hindi magagawa yun ni Anton. Hindi magagawa yun ng asawa ko. Okay. E di paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. But I'm telling the truth. In fact, may nangyari na sa amin nung gabi nagkita kami. Dito sa atin dito. Ay, maganda eh. Yung may danger. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa natin. Minsan lang naman. Tsaka, isipin mo na lang, ito yung ganti natin kay Brendan. Si Millie. I promise, hindi ko sasabihin sa kanya. In fairness, hindi ako na-disappoint sa expectations ko kay Anton. Magaling mang romansa ang asawa mo. Oh, Nay, hindi ka makarelate. Hindi ka na siguro niroromansa ng asawa mo, no? Kasi naman, nakakawala kang gana. Alam mo, nakakaawa ka. Kasi gumagawa ka talaga ng kwento para mapagbigyan mo yung pantasya mo. Dahil alam ko naman, pinaglalawayan mo yung asawa ko. At hanggang paglalaway ka na lang. Dahil alam ko na minsan na-reject ka na ng asawa ko eh. Ay, hindi pala minsan. Mga 2 beses, 3, 4. Ay, maraming beses ka na pala na-reject ng asawa ko, di ba? O ano, nagulat ka ba na alam ko?
Kasi kinikwento sa akin ng asawa ko eh. Yung mga ginagawa mong palihim na panunulot sa kanya. Kasi ganun katibay yung samahan naming mag-asawa. Kaya sa susunod, wag na wag mong babastusin ang alaala ng asawa ko. Alaala ng asawa mo. Tama ba yung narinig ko, Mili? Yun na lang bang tingin mo kay Anton? Isa na lang siyang alaala. Ay, naku. Yung mga isda talaga nahuhuli sa sarili nilang bibig. So naniniwala ka talagang patay na si Anton. Dahil ikaw ang pumatay sa kanya. Careful. They're behind you. Baka tuluyan ka ng makulong. Bye-bye, husband killer. To Anton and me. Forever. Forever and ever. Oh, friend! Naniniwala ka ba doon kay Ria? Na nagka-affair sila ni Anton? Oh my God! Hindi mangyayari yun dahil mahal ako ni Anton. Mili, ayoko mong urot Pero as they say, kung may usok, there's a nagsisiga. And that Ria, she's burning. Burning hot. Gaano mo ba talaga kakilala yung asawa mo? At kung wala silang ginagawang masama, eh bakit siya nagsinungaling na nakita sila? Ewan ko. Hindi ko alam. Pero, si Anton lang ang dapat sumagot niyan sa akin pagbalik niya dito. Kung hindi mo siya mahanap, ang masasabi ko lang is, mahirap maghanap ng nawawala, lalo na kung bulag ka. Mahal ako ni Anton at yun yung pinangahawakan ko. Hindi yung babaeng yun, yung scam na to o yung sitwasyong ito makapagbabago nun. Ilang araw nang nawawala si Anton Rosales na sinasabing mastermind sa financial investment scam na BS Fund. Kilalang vlogger si Anton na nanghikayat ng maraming subscriber para mag-invest sa kanyang financial scheme. Wala pa ring opisyal na statement ang kapulisan kung nasaan na nga ba si Anton Rosales at kung ito ba ay buhay pa. May napanood po akong video noon. Sabi daw po, if more than 48 hours nang nawawala ang isang taong dinukot, posible daw pong patay na. Hindi. Apo, huwag mong sabihin niya. Ma, ayoko lang isipin pero habang tumatagal, nawawalan na rin ako ng pag-asa na babalik pa si Anton. Kung patay na si Anton, sino naman ang papatay sa kanya? Si Brendan? O si Millie. Siya ang may motibo at siya rin ang huling kasama ni Anton. Sa tingin mo, may kakayahan si Millie na gawin yun? Ma, hindi natin kilala ng lubusan si Millie. Siya pa rin ang suspect ko sa pagkawala ni Anton. At oras na makahanap ako ng ebidensya, ako mismo magpapakulong sa lintik na babae niyan. Friend, bakit ka pumunta dyan? Di ba crime scene yan? Bawal yun ah! Gusto ko lang kasi, Glenn, na Makahanap ng kahit anong sagot. at alalahanin ng lahat. Gusto kong maghanap ng kahit na ano sa pagkawala ni Anton. Nagpaalam ka ba kay Sir Joed? Hindi. Bakit ko pa ipapaalam sa kanya eh, hindi naman yun papayag. Sa kabahay ko to eh. Bahay namin ni Anton. May karapatan ako.
Bakit kaya wala akong narinig ng gabing yan? Bakit? Anton, do you take Lily as your lawfully wedded wife? I do. Ang tagal-tagal, bakit hindi pa umuusad yung kaso ng kapatid ko? Gusto lang namin ng katahimikan. Kailangan namin malaman kung anong nangyayari kay Anton. May maaasahan pa ba kami? Buhay pa ba siya? Ma'am, alam ko ho ang nararamdaman niyo. Pero sa ngayon, wala pa pong update tungkol sa pagkawala ni Mr. Rosales. Eh baka naman kasi pa-petiks-petiks kayo dito. Ma'am, daan-daan ho kayo sa pananalitaan niyo, ha? Ginagawa ho namin ang lahat para malutas tong kasong to. Ginagawa ang lahat o meron kayong pinagtatakpan? Saan naman ho galing yung paratang yung yan? Totoo naman eh. Hindi kayo kumikilos dahil pinoprotektahan niyo si Millie. Paano niyo naman ho nasabi yan? Ewan ko sa'yo. Eh dapat kasi Millie ang prime suspect dito eh. Ma'am, wala ho tayong sapat na ebidensya para maging suspect si Mrs. Rosales. Eh kasi nga hindi kayo naghahanap. Sir, may tumawag po sa hotline. Sinasabi ko ni. Hello? Hello? Saan mo kayo ng police department? Kapitbahay ho kasi ako nila, Sir Anton. Dito lang po ako sa tapat. Hindi po ba crime scene yung bahay nila? Oo. Kasi nakita ko si Ma'am Millie na Pumasok sa loob. Ano? Opo, kaya nga ho ako tumawag agad eh. Sino ka? Hello? Hello? Bumalik ka dito! Teka! Teka! Teka, sandali! Saan ka nagpunta? Alam mo ma, ganito yung mga pinapanood ko sa G-Flix. Yung kriminal, pinabalikan kung saan nangyari ang krimen. Ganun ba? Hindi kriminal si Mrs. Rosales. Eh, paano ka nakakasiguro, sir? Kadalasan nga, yung mga polis panalilin lang eh. Baka may binalik yung gamit niya doon. Ang sabihin nyo, binalikan niya yung ebidensya laban sa kanya. Para itago o sunugin. Ganyan na ganyan mag-isip ang mga mamamatay tao, ma. Hello, Glenn? Glenn, may pumasok dito sa bahay namin na tao kanina, mga 30 minutes ago. Hinabol ko pero hindi ko inabutan. Ano yan? Wala to kanina. Wala naman to kanina. Hindi, Glenn, meron ditong paper bag. Baka iniwan ng tao. Ano yung pumasok kanina?
to? Mrs. Rosales. Sandali, ba't kayo pumasok? Eh, bakit siya? Ano yan? Damit yan ni Anton. Dugo ba yan? Bakit hawak mo ang damit ng anak ko? Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba eh. Pinatay mo yung kapatid ko. Alam mo, hayop ka talaga! Hindi ka na naawa kay Anton! Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa'yo, ito ang hihaganti mo sa kanya? Walang hiya ka! Hindi ko magagawa yun. Mrs. Rosales, hindi mo dapat hawak yan dahil baka makontaminate ang ebidensya. Ayan. Yan ang magpapatunay na may kinalaman niyang si Millie sa pagkawala ng kapatid ko. Kaya niya siguro binalikan tong bahay na to. Dahil dito niya tinago yung ebidensya. Wala akong kinalaman dyan. Huling-huli ka na, Millie. Nagsisinungaling ka pa. Nasaan si Anton? Nasaan ang anak ko? Diyos ko, Millie. Anong naging kasalanan ko sa'yo? Bakit ginawa mo ito sa anak ko? Tinato kitang pamilya. Paano mo ito nagawa sa amin? Ma'am. Walang iya! Ma'am, tama na. Ma'am. Bakit mo pinatay ang anak? Ma'am, tama na, ma'am. Hindi ka na namin tinanggap sa pamilya namin! Ano na naman to? Teka, excuse me. Ano nangyayari? Ano na naman ang kaguluhan dito? Ano nangyari? Nahuli po si Millie. Oh, bakit? Si Millie po pumatay kay Anton. Ha? Sigurado ba kayo? Opo. Ano naman tong babaeng ito? Manloloko na? Kriminal pa? Tama na. Hindi ka na namin tinanggap sa pamilya namin! Ma! Baka nakiyan ka ulit, Ma! Oo, naman. Mrs. Rosales, ano ba ang ibig sabihin nito? Kay Anton ba talaga tong damit na to? Oo, pero hindi ko alam kung bakit nandyan yan. Sinungaling ka! Huling-huli ka na? Lumulusot ka pa? Ang totoo, itinago mo yan dito para hindi nila makita dito yan. Tapos, binalikan mo para dispatchahin ganyan na ganyan ng mga kriminal. Wala na kayong ginawa kundi sisihin ako. Alam mo, matitiis ko yung mga masasakit na sinasabi niyo sa akin, pero yung pagbintangan niyo ako na pumatay sa asawa ko, hindi ko matatanggap yun kasi mahal na mahal ko si Anton. Ang galing-galing mo rin talaga magdrama, no, Millie? Ganyan ang taktik ang ginawa mo, kaya mo naloko yung kapatid ko. Pwes kami, hindi mo kami manaloko. Maliwanag na maliwanag ang nadaktan namin dito. Nandito ka para pagtakpan ng krimen mo. Wala akong pagtatakpan. Dahil kaya kong harapin ang lahat ng mga nangyayari dito, ipapaliwanag ko yung mga yan. Pwes, sa presinto ka magpaliwanag. Kailan nangyari? Kanina lang po, ma'am. Ngayon lang ho, inuhuli na ho si Millie. Ngayon? Opo, Grabe. inuhuli na po si Millie. Ay, naku, sobra tong babaeng ito. Millie, anong nangyari? Manloloko ka na? Mamamatay tao ka pa. Kriminal ka. Ano? Kriminal ka na? Tara na. Kasi hindi ka na naawa kay Anton. Totoo ba na ikaw ang pumatay sa asawa ninyo na si Anton Rosales? Excuse me, pero hindi mo na magbibigay ng comment si Mrs. Rosales. Hindi ho ba kayo ang kapatid ni Anton Rosales? May comment po ba kayo? Sa wakas nahuli na rin yung kriminal na pumatay sa kapatid ko. At sigurado kami na yun ang asawa niya. Si Millie Rosales. Maraming salamat po. Anong kalokohan to? Bakit yung pinakawalan si Millie? Hindi kami pwedeng basta-basta na lang manghuli. Buka tayo ng support sa ibang paraan. Nananawagan ako sa inyo. Kailangan niyang bayaran ng mga kasalanan niya. Wala ibang nakitang fingerprints sa bag na yan, kundi fingerprints mo na. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi tatayo ang alibay mo na may intruder na nagdala ng bag na yun sa bahay. Ihanda mo rin ang sarili mo sa mga kasong pwedeng isampa ng mga pamilya. Hindi papatay ang asawa ko! Hindi papatay ang asawa ko! Handa na po ba tayong i-identify ang bangkay?